Breaking news mga kabayan. China, nagtatayo ng kauna-unahang deep sea station sa South China Sea para kumalap ng energy na aabot sa 80 bilyong tonelada. Pangalawang breaking news. Mga fighter jets ng Amerika na bibili ng Pilipinas, posibleng dumating sa 2026. Pangatlong breaking news. Khamenei ng Iran, naghahanda na sa gera. Armed Forces, pinaghahanda na. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang mga F-16 fighter jet na balak bilhin ng Maynila mula sa Washington ay maaaring maipadala na sa year 2026 o 2027. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez nitong linggo. Ibinahagi niya ito matapos ipahayag ng Estados Unidos na inaprubahan na nito ang pagbebenta ng mga F-16 fighter jet sa Pilipinas sa halagang $5.5 billion. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinaliksik ng ating mga kaibigan dito sa Amerika na ang FA-16 ay talagang angkop sa ating Air Force. Kung gaano ito katagal, maaaring manatili sa himpapawid at maprotektahan ang ating mga baybayin. Sabi ni Romualdez sa wikang Filipino sa isang panayam sa DZBB. Bago lahat ito, matagal nang iniaalok sa atin ang block na ito at magiging available na ito para sa delivery sa susunod na taon o sa 2027 at ang mga susunod pa, dagdag niya. Malugod namang tinanggap ng Armed Forces of the Philippines ang posibleng pagbebenta. Anumang makakatulong sa modernisasyon at ikaunlad ng ating mga kagamitan ay buong pasasalamat naming tinatanggap para sa sandatahang lakas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla noong nakaraang linggo. Nauna rito, sinabi ng US Defense Security Cooperation Agency na makakatulong ang pagbebenta ng F-16 sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Air Force sa pagsubaybay sa maritime domain at pagpapahusay ng kakayahang supilin ang depensang panghimpapawid ng kalaban. Samantala, sa iba pang mga balita, ang China ay nagtatayo ng world's first permanent undersea research station upang pag-aralan ang gas hydrates. Isang potensyal na pinagkukunan ng enerhiya na maaaring lumampas pa sa reserbang langis ng Persian Gulf. Itatayo ang habitat sa ilalim ng dagat sa mga lugar na tinatawag na cold seep zones na mayaman sa methane, kung saan 6 na mananaliksik ang maninirahan sa loob ng 1-month mission upang pag-aralan ang mga malakristal na anyo ng methane na nakapaloob sa yelo. Kinumpirma ng Beijing ang proyekto noong March 1, 2025. Tinatayang may 80 billion tonelada ng oil equivalent energy sa mga hydrate deposit na ito. Malaki ang lamang sa 50 billion tons ng napatunayang reserbang langis ng Gulf. Kaya may posibilidad itong baguhin ang pandaigdigang dinamika sa enerhiya. Ang istasyong ito sa ilalim ng dagat na inaasahang magsisimula ng operasyon pagsapit ng 2030 ay ang pinakaambisyosong hakbang ng China upang tuklasin ang bagong hangganan ng enerhiya. Mula sa perspektibang militar, ang proyektong ito ay higit pa sa pananaliksik. Isa rin itong estratehikong hakbang sa isang lugar na puno ng tensyon. Ang South China Sea ay isa sa mga pinakamainit na military hotspot sa mundo. Ang tinatawag na 9-dash line ng China na unang iginuhit noong 1947 ay sumasaklaw sa mga inaangking teritoryo ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia at Brunei. Inaangkin ng Vietnam ang Paracel at Spratly Islands. At nagkaroon na ito ng sagupaan sa China noong 1974 at 1988. Kinu-question din ng Pilipinas ang mga pag-aangkin ng China, lalo na sa paligid ng Scarborough Shoal at ilang bahagi ng Spratly Islands. Noong 2016, nagpasya ang Permanent Court of Arbitration na walang legal na batayan ang 9-dash line ng China. Tinanggihan ito ng Beijing. Sa kabila ng desisyong ito, patuloy pa rin ang presensya at pressure ng mga barko ng China sa mga lugar na ito. Ang Estados Unidos ay may mahalagang papel din sa rehiyon. Wala itong inaangking bahagi, ngunit nagpapadala ito ng mga barkong pandigma sa South China Sea bilang bahagi ng tinatawag nitong Freedom of Navigation upang salungatin ang mga pag-aangkin ng China. Para sa China, ang South China Sea ay isang vital strategic and economic lifeline.
Sa rehiyong ito, dumaraan ang halos 3.4 trillion US dollars na worth of goods kada taon. Kabilang ang mahahalagang yaman tulad ng langis at natural gas. Ang pagkontrol sa mga tubig na ito ay nagbibigay sa China ng malaking impluensya sa pandaigdigang kalakalan at pinatitibay ang kanilang posisyon sa geopolitics. Sa iba pang mga balita, ang Aerospace Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ay patuloy na pinapalawak ang kanilang network ng Ghadir Over-the-Horizon Early Warning Radars, kung saan may mga new construction site na natukoy sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa malapit sa Tabriz at sa kahabaan ng baybayin ng Persian Gulf. Ang mga pagbabagong ito na kamakailan ay itinampok ng mga open source intelligence analyst gamit ang satellite imagery mula sa Google Maps at Google Earth ay nagpapakita ng patuloy na pagsisikap ng Tehran na palakasin ang kanilang depensang panghimpapawid laban sa mga posibleng banta, lalo na mula sa Estados Unidos o Israel. Ang mga radar na ito na idinisenyo upang matukoy ang paparating na strike aircraft, cruise missile at ballistic missile mula sa malalayong distansya ay isang mahalagang pag-upgrade sa estruktura ng militar ng Iran. Habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan, maaaring baguhin ng mga installation na ito ang estratehikong kalkulasyon ng sinumang bansang nagpaplanong magsagawa ng aksyong militar laban sa Iran, habang nagbubukas din ng mga tanong ukol sa tunay na kakayahan ng mga ito at ang mas malawak na epekto para sa rehiyon. Ang Ghadir radar system ay hindi na bago sa depensang estratehiya ng Iran. Ito ay unang ipinakita noong 2011 sa panahon ng Great Prophet 6 na military exercise at opisyal na isinama sa serbisyo ng IRGC noong 2012. Sa iba pang mga balita, kung bobombahin ni US President Donald Trump ang Iran, ang mga nuclear weapon ay nasa mesa. Iyan ang mariing mensahe na ipinararating ng Iran kay Trump kasunod ng kanyang mga banta na bombahin ng Iran kung hindi ito papayag sa direktang negosasyon tungkol sa nuclear program ng bansa. Ang nag-iisang pahayag na ito ay may potensyal na ganap na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Middle East. Gayunpaman, inilalagay din dito ang Iran sa isang direktang banggaan sa US sa isang nuclear battle na wala itong pag-asang manalo. Magsimula tayo sa banta ni Khamenei. Noong March 31, iniulat ng media ang isang talumpati na ibinigay ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei upang markahan ang pagtatapos ng Ramadan na siyang Islamic fasting month. Ang US at Israel ay nagbanta na aatake sa amin na sa tingin namin ay hindi masyadong malamang. Ngunit kung sila ay gumawa ng anumang kalokohan, tiyak na tatanggap sila ng isang malakas na reciprocal blow, ang sabi ng Supreme Leader ng Iran sa kanyang mga pahayag sa Eid al-Fitr. Kung ito ay isasagawa, tiyak na tatanggap sila ng isang malakas na counter-attack. Noong April 1, iniulat naman ng France 24 ang mga pahayag na ginawa ni Ali Larijani, isang advisor sa Supreme Leader ng Iran, sa Iranian State TV. Hindi kami tumutungo sa nuclear weapons, ang sabi ng advisor. Ngunit kung gagawa kayo ng anumang mali sa issue ng Iranian nuclear, pipilitin ninyo ang Iran na tumungo doon dahil kailangan nitong ipagtanggol ang sarili. Hindi ito gusto ng Iran, ngunit wala itong magagawa. Patuloy ng advisor ni Khamenei. Kung sa isang punto kayo, ibig sabihin ang US ay tumungo sa pambobomba ng mag-isa o sa pamamagitan ng Israel. Pipilitin ninyo ang Iran na gumawa ng ibang desisyon. Ang pahayag na ginawa ni Khamenei at ng kanyang pinagkakatiwalaang advisor ay nagpapahiwatig ng tanong, bakit nagbabanta ang Iran ng nuclear ngayon? Una, inaangkin ni Trump na ang US ay naghahanda na bombahin ang Iran. Noong March, nagpadala si Trump ng isang liham sa Iran na hinihiling na ang bansa ay makipag-usap upang negosasyon ang isang bagong nuclear deal sa US. Maaaring nakita ng ilan ang liham na ito bilang isang kakaibang kahilingan. Pagkatapos ng lahat, si Trump ang nag-alis sa US mula sa isang nakaraang kasunduan sa Iran, ang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA, noong kanyang first term bilang US President. Ang kasunduang iyon na negosasyon ng administrasyon ni President Barack Obama ay nakitang pumayag ang Iran na limitahan ang mga aktibidad nito sa pagpayaman ng uranium sa isang napakababang antas na hindi ito makakagawa ng bago, pati na rin pumayag na limitahan ang pagbili nito ng mga centrifuges na kinakailangan para sa prosesong iyon ng pagpayaman. Bilang kapalit,
ang Iran ay nakatanggap ng ginhawa mula sa mga sanctions na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar sa ekonomiya ng bansa. Ang US ay isa sa mga orihinal na lumagda sa JCPOA kasama ang China, Russia, France at ang UK. Gayunpaman, inalis ni Trump ang US mula sa kasunduan noong 2018 na mas piniling ipatupad muli ang mga sanctions na nagkaroon ng mapaminsalang epekto sa ekonomiya ng Iran. Pagsapit ng February 2021, ang mga US sanctions na iyon ay nagkakahalaga sa Iran ng humigit kumulang $1 trillion. Kaya tila ito ay isang panalo para sa US. Gayunpaman, ang pag-alis mula sa JCPOA ay nangangahulugan din na ang pinakamahalagang nuclear nation sa kasunduan ay hindi na maaring makaapekto dito. Ang China at Russia ay parehong may ugnayan sa Iran, kung saan ang huli ay lalong lumalapit sa Iran mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang diumanoy espesyal na operasyong militar sa Ukraine na nangangahulugang hindi sila masyadong magiging hadlang. Ang France at ang UK ay pinagsamang may humigit kumulang 500 nukes, ngunit hindi lamang nila dinala ang kasindaming impluensya sa mesa tulad ng United States. Ang resulta ng pag-alis ni Trump sa JCPOA ay nagsimulang labagin ng Iran ang mga tuntunin ng kasunduan. Ang kanyang katwiran ay nilabag na ng US ang kasunduan. Ang kanyang mga bagong sanctions ay ang kabaligtaran ng ginhawang inaasahan nito. Kaya dapat itong malayang ipagpatuloy ang kanyang nuclear program. Ang liham ni Trump noong March na humihiling ng direktang negosasyon sa Iran ay tinugunan ng mabilis na pagtanggi ng bansa. Iginiit ng Iran na hindi nito mapagkakatiwalaan ang US na tuparin ang kanyang salita sa anumang direktang negosasyon. Bagamat iminungkahi rin nito ang posibilidad ng hindi direktang negosasyon sa pamamagitan ng mga mediator sa Oman. Hindi iyon gagana para sa US. Gaya ng itinuturo ng Iran Center, ang Iran at Oman ay may matibay na ugnayang militar na madalas silang nagsasagawa ng magkasamang ehersisyong militar na nangangahulugang hindi ito magiging isang neutral na tagapamagitan. Naniniwala ang US na maaring manipulahin ng Iran ang Oman upang tulungan itong makuha ang pinakamahusay na posibleng kasunduan para sa sarili nito, na salungat sa nais makamit ni Trump. Ang tahasang banta ng pambobomba sa Iran ng pinuno ng isang bansa ay isang malinaw na pagkakasalungatan sa esensya ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad, sabi ng ministro. Ang ganitong banta ay isang malaking paglabag sa United Nations Charter at isang paglabag sa safeguards regime ng International Atomic Energy Agency. Ang karahasan ay nagbubunga ng karahasan at ang kapayapaan ay lumilikha ng kapayapaan. Maaaring pumili ang Amerika. Ang mga pahayag ng Supreme Leader at ng kanyang advisor ay sumunod lamang pagkalipas ng ilang araw. Ang direktang banta ni Trump ng isang kampanyang pambobomba ay maaaring ang pangunahing dahilan ng mga banta ng Iran na ilagay ang mga nukes sa mesa. Gayunpaman, hindi lamang iyon. Gaya ng ipinahihiwatig ni Bargahi sa kanyang mga pahayag, naniniwala ang Iran na ang banta ng US ay isang kaso ng isang bansang nagbabato sa isang bahay na babasagin. Ang pananaw na ito ay pinalakas ng mga komento na ginawa ng senior commander sa Iran's Revolutionary Guard Corps, General Amirali Waizadeh. Ang mga Amerikano ay may hindi bababa sa 10 base sa rehiyon sa paligid ng Iran at meron silang 50,000 troops, ang sabi ng general. Ang isang taong nasa isang silid na babasagin ay hindi dapat magbato sa sinuman. May punto si Waizadeh. Sa katunayan, ang kanyang mga numero, at least pagdating sa mga base, ay maaaring maging labis pa nga. Ayon sa Al Jazeera, pinapanatili ng US ang 10 military base sa Saudi Arabia, bagamat pinamamahalaan lamang ito ng 381 troops. Ang 10 base nito sa Kuwait ay nagdadala sa kabuuang bilang sa 20, na may isa pang 13 US base sa Turkey. Hindi rin natin maaaring balewalain ang kasalukuyang presensya ng mga US warships, kabilang ang aircraft carrier na Harry S. Truman sa Red Sea o ang kamakailang desisyon ng Amerika na ilipat ang humigit kumulang kalahati ng fleet ng nuclear-capable nitong B-2 Spirit bomber sa malayong base ng Diego Garcia sa Indian Ocean. Ang lahat ng mga base na ito ay nag-aalok ng mga ruta patungo sa Iran para sa United States at ginagamit ng US upang mapanatili ang impluensya nito sa Middle East.
Ang punto ng general ay ang US ay nagbabanta laban sa Iran dahil sinusubukan ng Iran na gawin ang parehong bagay na ginagawa ng US. Iyan ay kasing halaga sa power projection sa Middle East tulad ng sa ideya ng pagkakaroon ng nuclear weapons ng Iran sa unang lugar. Isang patakaran para sa US at iba para sa iba pang bahagi ng mundo ayon sa Iran na siyang nagpapahintulot kay Trump na gumawa ng kanyang mga banta sa pambobomba. Ang mensahe ng Iran ay sapat na ito sa balanse ng kapangyarihan na iyon at handa itong tumugon sa pamamagitan ng pagpindot sa nuclear button. Ngunit habang ang Iran ay maaaring gumawa ng lahat ng mga banta tungkol sa isang nuclear response na gusto nito, kaya ba talaga ng bansa na maglunsad ng isang nuke kung sa tingin nito ay kinakailangan na? Ang maikling sagot ay hindi. Hindi pa sa ngayon. Ang Iran ay walang access sa anumang nuclear weapons. Iyan ay ayon sa Council on Foreign Relations na nagpapatunay na ang Iran ay walang nukes habang idinadagdag na mayroon itong mahabang kasaysayan ng pakikilahok sa lihim na pananaliksik sa nuclear weapons na lumalabag sa mga internasyonal na pangako nito. Isa sa mga pangakong iyon ay ang JCPOA na sinimulang balewalain ng Iran pagkatapos na umalis si Trump sa kasunduan noong 2018. At ang pagkasira ng kasunduang iyon ay maaaring naglapit dito sa pagkakaroon ng isang nuclear weapon kaysa sa maaaring aminin ng marami sa internasyonal na komunidad. Gaano kalapit? Ang Iran ay maaaring ilang buwan na lamang ang layo kung itataas nito ang kanyang nuclear program. Itinuturo ng Iran Watch na ang desisyon ni Trump na alisin ang US mula sa JCPOA ay nagdulot ng ilang paglabag sa kasunduan mula sa panig ng Iran. Ang mga paglabag na ito ay nagsimula noong July 2019, humigit kumulang 1 year pagkatapos ng desisyon ni Trump na umalis. At nakita ang Iran na nagsimulang magpayaman ng uranium ng higit sa 3.67% uranium, U-235 limit na itinakda ng JCPOA. Iyan ay mahalaga dahil ang U-235 ay ang isotope na nagpapahintulot sa isang nuclear detonation. Karamihan sa mga modernong nukes ay may U-235 na pinayaman sa 90% U-235, bagamat posible na bumuo ng isang nuke na may 25% lamang na pagpayaman. Pagsapit ng April 2021, ang Iran ay nasa punto kung saan ito ay nagpapayaman ng uranium sa 60% U-235 na sinasabi ng Iran Watch na nangangahulugang nagawa na nito ang 90% ng gawaing kinakailangan upang makuha ang uranium nito sa naaangkop na antas. Ang Iran ay nakakuha at nag-install din ng IR-2 at IR-6 centrifuges sa mga nuclear production facilities nito mula nang humiwalay ang US sa JCPOA. Ang mga centrifuges na ito ay mahalaga sa proseso ng pagpayaman ng uranium at mula sa mga bahaging ito, tinutukoy ng Iran Watch ang mga numero nito na ilang buwan na lamang ang layo. Sinasabi ng resource na ang Iran ay maaaring bumuo ng isang nuclear weapon sa loob lamang ng 4 na buwan kung meron itong 3,000 IR-2M centrifuges na gumagana sa buong kapasidad. Kung meron itong 3,000 IR-6 centrifuges, ang oras na iyon ay nababawasan sa mas mababa sa 3 buwan, kung saan ang Iran ay may kakayahang bumuo ng 5 nuclear weapons sa loob ng 1 year. Mayroon ba ang Iran ng mga centrifuges na iyon? Wala tayong tunay na ideya dahil sa pagiging lihim na nakapalibot sa kanyang nuclear program at sa pagtanggi nitong makipagtulungan sa mga orihinal na lumagda sa JCPOA ngayong umalis na ang US. Ang Institute for Science and International Security ay nagpinta ng isang mas madilim na larawan ng nuclear capabilities ng Iran. Ang nakakalungkot na katotohanan ay alam na ng Iran kung paano bumuo ng nuclear weapons, bagamat may ilang hindi pa natatapos na gawain na may kaugnayan sa aktwal na pagtatayo nito, sabi ng grupo. Sinasabi nito na marami sa mga pangunahing bagay na kailangan ng Iran upang gawing posible ang pag-nuke sa isang kaaway ay naroroon na. Alam nito kung paano payamanin ang uranium sa naaangkop na antas. Mayroon ding delivery systems ang Iran, kabilang ang nuclear-capable missiles na handa ng gamitin. Kailangan lamang nitong malaman kung paano maayos na gamitin ang weapons-grade uranium nito na nangangailangan ng karagdagang pagpapaunlad at pagsubok. Ipagpalagay na pinapabilis ng Iran ang kanyang nuclear program bilang tugon sa mga banta ng US.
Posible na ang weaponization na ito ay maaaring makamit bago matapos ang 2025. At noong January 2025, iniulat ng The Telegraph na ang Iran ay nakikipagtulungan sa North Korea upang bumuo ng nuclear missiles na may kakayahang maglakbay hanggang 1,864 miles. Ang Tehran ay hindi kailanman naging kasing hina at kahina-hinala tulad ng ngayon, sabi ni Shona Chomsami, representante ng National Council of Resistance of Iran o NCRI noong panahong iyon. Ang desperadong rehimeng Iranian ay pinapabilis ang pagpapaunlad ng nuclear weapons. Ngayon na ang panahon upang papanagutin ang rehimen para sa mga panloob na pagpatay, regional na warmongering at pagpapaunlad ng nuclear weapons. Mahigit 2 buwan na ang nakalipas mula nang gawin ni Chomsami ang mga komentong iyon at ang pagpapanagot sa Iran ay eksakto ang ginagawa ni Trump. Iyan ang dahilan kung bakit niya inaatake ang mga Houthis sa Yemen. Ang layunin ni Trump dito ay putulin ang ulo ng isang grupo na ginagamit ng Iran bilang mga proxy para sa paggamit ng mga regional na layunin nito. Iyan din ang dahilan kung bakit siya gumagamit ng mga banta sa pambobomba upang pilitin ang Iran na makipag-usap. Gayunpaman, ang mga banta na ito ay tila nagtutulak sa Iran sa pagpapabilis ng isang nuclear program na medyo malapit na sa pagkumpleto. Gayunpaman, ang malapit ay hindi nangangahulugang handa na. Hindi maaring maglunsad ang Iran ng isa sa sarili nitong nuclear weapons laban sa United States ngayon, hindi bababa sa kung ang pag-uulat tungkol sa buong saklaw ng kanyang nuclear program ay tumpak. Ngunit kung yun ang kaso, paano makapagbabanta ng nuklear ang bansa? Maaaring bombahin ito ng US hanggang sa mawala na target ang mga nuclear facilities ng Iran sa proseso bago handa ang Iran na pindutin ang nuclear button. Ngunit maaaring may nuclear trick ang Iran sa kanyang manggas, ang Russia. Noong April 1, nagbabala ang Russia ng mga sakuna para sa US kung itutuloy nito ang pambobomba sa Iran. Ang mga banta ay talagang naririnig. Naririnig din ang mga ultimatum, sabi ni Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov. Itinuturing naming hindi naaangkop ang mga ganitong pamamaraan. Kinokondena namin ang mga ito. Itinuturing namin ang mga ito bilang isang paraan para ipataw ng US ang kanyang kalooban sa panig ng Iran.